Ang mga pamahiin na nadidinig natin sa pang-araw-araw nating buhay ay nandiyan na kasama ng mga pangkaraniwang aktibidad ng mga tao sa simula pa lang ng sibilisasyon sa mundo. At sa paglipas ng panahon, ito ay dumami na ng dumami. Ang iba dito ay nawala na dahil ngayon ay may mga nabago na sa mga proseso ng mga bagay-bagay sa ating pamumuhay. Partikular na kapag may namatayan, katulad ng isang chapel kung saan ay pwedeng iburol ang namatay imbes na sa sarili nating bahay, at ang cremation na tinatawag nila. At sa ngayon, ang mga ito ay madalas mo pang maririnig lalo na sa mga taga-malalayong probinsya. Hindi lang naman tayo ang may paniniwala tungkol sa mga pamahiin sa patay, kundi ito din ay kasama sa mga paniniwala at tradisyon ng mga taga-ibang bansa hanggang sa ngayon. Sa video na ito, ating pag-uusapan ano ang mga popular na pamahiin patungkol sa patay na dapat mong sundin para hindi ka malasin. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating videos. Ang mga ito ay nahahati sa apat na bahagi mula panahong namatayan ng isang pamilya. Pangalawa ay ang dapat na gawin ng kamag-anak sa burol. Pangatlo, ang dapat na gawin ng mga bibisita sa burol. At ang pang-apat ay ang mga dapat na gawin sa panahon ng libing. Ang mga dapat na gawin ng pamilya ng namatayan. Una, huwag kumain ng gulay na gumagapang dahil baka may sumunod sa patay. Pangalawa, masamang mangisda sa panahong may namatay sa bahay. Ito ay maaaring may sumunod dito na miyembro din ng pamilya. Pangatlo, masama ang magwalis hanggat hindi pa naililibing ang patay. Ito daw ay ang magiging dahilan na may mamamatay din na miyembro ng pamilya. Pang-apat, magsiga o magtulos ng kandila sa harapan ng bahay ng namatay at panatilihin itong buhay. Ito ang magsisilbing gabay ng kaluluwa ng namatay papunta sa langit. Panglima, kapag nagliligpit ng mga plato, ay bawal itong pagpatong-patungin. Ito ay magdudulot ng malas sa buong pamilya ng namatayan. Pang-anim, palipasin muna ang 3 araw bago maligo kapag may namatay, upang hindi ka pagselosan at dalawin ng kaluluwa ng patay. Ang mga dapat na gawin at iwasan ng kamag-anak ng namatay habang may burol. Una, masamang magkatay ng manok habang may nakaburol sa bahay. Ito ay magdudulot ng malas. Pangalawa, pinaniniwalaan na kapag may brown na paru-paro sa lamay, ibig sabihin ay dumadalaw ang espiritu o kaluluwa ng namatay. Pangatlo, maglagay ng sisiw sa kabaong ng namatay kung ang namatay ay humihingi ng hustisya. Pang-apat, huwag lumapit, bumisita o sumilip sa kabaong ng namatay ang taong may sugat dahil ito daw ay mahihirapang gumaling. Panglima, senyales na malinis at mabuti ang kaluluwa ng namatay kung may puting paru-paro na nagpakita sa burol ng namatay. Pang-anim, bawal magsuot ng pula kapag may namatay dahil ang pula ay kulay ng kasiyahan at selebrasyon. Pang-pito, ang unang abuloy na pera ay ipagpag sa pintuan upang ito ay dumami. Pang-walo, ibulong sa patay ang mga kahilingan upang makarating ito sa langit. Pang-siyam, maglagay ng pera sa kamay ng namatay at kuhanin ito bago ilibing. Ito daw ay swerte. Pang-10, iwasang mapatakan ng luha ang kabaong dahil mahihirapan ang patay na makaakyat sa langit. Pang-11, kailangan na may sariling upuan ng naiwang asawa ng namatay. Ito ay huwag dapat na upuan ng iba. Pang-12,
habang may burol ay takpan ng lahat ng salamin sa bahay. Pang-13, huwag suminga sa lamay dahil baka dalawin ka ng espiritu ng namatay. Narito naman ang mga dapat na gawin ng mga bibisita sa lamay. Una, masama ang magdala ng pagkain o anumang bagay na galing mula sa burol. Maaaring sundan ka ng kaluluwa ng patay. Pangalawa, bawal na tumingin ng mga buntis sa kabaong. Ito ay magdudulot ng malas sa sanggol. Pangatlo, kumain ng mga pagkain sa lamay. Ito daw ay swerte. Pang-apat, masamang magnakaw ng abuloy sa patay. Ito ay magdudulot ng matinding kamalasan. Pang-5, huwag magpasalamat sa oras na may nakikiramay sa iyo. Ito daw ay nangangahulugang masaya ka pa sa kabila ng namatayang ka na. Pang-6, huwag magpaalam ang taong nakikiramay sa patay dahil maaaring sumunod ang espiritu ng nakaburol. Pang-7, bawal ihatid sa labas ang nakikiramay. Pang-8, ang pagpag sa pamahiing Pilipino na nagsasabing hindi maaaring umuwi ang isang taong galing sa burol hanggat hindi siya nagpapagpag. Ginagawa ito upang maiwasan na sundan ng kaluluwa ng namatay ang tahanan ng dumalaw sa burol. Ito naman ang mga dapat na gawin at iwasan sa araw ng libing. Kailangan na ihakbang ang lahat ng bata sa kabaong bago ilibing ang namatay upang hindi magkasakit ang mga ito. Pangalawa, ihakbang ang alagang hayop ng taong namatay sa sarili niyang kabaong para sa katahimikan ng kaluluwa ng namatay. Pangatlo, iwasang mauntog ang kabaong sa pinto sa oras na ilalabas na ito sa bahay upang hindi raw mahirapan ang kaluluwa ng patay na makapunta sa langit. Pang-apat, kapag nasa kalsada na, iwasang unahan ang karo ng patay. Ito ay malas. Pang-5, magpalipad ng puting lobo sa oras ng libing upang mabilis na makarating ang kaluluwa ng patay papuntang langit. Pang-6, maghagis ng mga barya sa kabaong upang maalis ang malas. Narito naman ang mga dapat na gawin pagkatapos ng libing. Magpalit agad ng damit pagkagaling sa libing upang hindi daw sumunod ang kaluluwa ng patay. Pangalawa, pinuputol naman ang rosaryo pagkatapos na magamit ito sa pagdadasal para sa patay. Pangatlo, maglagay o magbudbod ng asin sa buong bahay upang maalis ang negatibong enerhiya pagkatapos ng libing. Tandaan na ang mga pamahiin ay walang siyentipikong mga basihan. Ito ay naging parte ng mga kultura, tradisyon at mga sinaunang paniniwala na naipagpasa-pasa na sa loob ng maraming siglo. Ito ay sundin para sa ikatatahimik ng ating mga isipan at kalooban at para na din sa pagpapakita ng respeto sa mga paniniwala ng ibang tao dahil wala namang mawawala sa atin kung susundin natin ang mga ito. Ang mas importante ay patuloy na pagtibayin ang ating mabuting relasyon sa ating kapwa at higit sa lahat sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.